Kain tayo ulit mga kaulam. Ano bang ating ulam ngayon? Ay di tayo naggisa na ring langka. Tapos tayo ay meron pang yung ating tira-tirang paksiw na bangus. Anong haba ng buhay ng paksiw na bangus na iyan? Ang masakit ay kakaunti ang aming kanin at ako hindi nakapagsaing ay di pinagtiyagaan namin mag-asawa ang bahaw. Ang sa asawa ko ay tinolang manok na may sayote at may patatas dahil yan ang kanyang gusto. Ako sana'y magsasaing ng bagong kanin ay talagang tinamad na at gutom na. Kako sa asawa ko ay ala hayaan ng kakaunti mamaya na tayo magsundo. Ay siya, maiba tayo sa pulong. Tayo muna ay kwentuhan ng kaunti. Kwentong buhay Maynila ng isang probinsyana no ako'y nasa kolehiyo. Ko po palibhasay talagang probinsyana ay talagang bihirang makaluwas ng Maynila at ang ako na may nakaluwas ng Maynila ay nung ako mag-aaral na ng college. Ito namang inay parati nang gusto magbabaon kami ng pagka-uuwi ng Laiya. Gusto niya pagbalik namin sa Maynila para daw hindi na bibili ng pang-ulam sa isang linggo. Pababaonan kami ng isdang sariwa. Pababaonan pa kami ng gulay. Talaga naman lagi akong bangabang noon. Nakakahiya talaga. Hindi sa nakakahiya. Alam mo yung may bitbit kang bag ng mga damit mo. May bitbit kang styro ng isda. May bitbit kang fishnet ng mga gulay. Ang problema ay sa bus dahil minsan ay siksikan. Ay kalayo-layo ng bababaan. Tapos pagbaba ng jeep sa Maynila, ng bus sa Maynila, mag-jeep pa ng 2 beses bago makarating sa boarding house. Ko talaga namang isang beses. Ang inay peka ng inay siya. Dala ring mga istang are. Inilagay sa maliit na styro. Inilagay muna sa plastic. Nilagyan ng yelo. Tsaka inilagay sa maliit na styro para daw hindi tutulo ang tubig. Ay di ako nga na may ayos. Upong-upo sa bus. Pag ang bus ay nagpepreno, ang styro nausod ng kaunti pa unahan ng bus dahil sa may gilid ko lang inilagay. Common din kay tumulo ang isda at nabutas pala ang styro. Ay kada pepreno ang bus ay na agos din ang tubig pa unahan ng bus. Ko talaga namang hinanap ng konduktor kung kaninong galing yung tubig na naagos na iyon. Medyo malayo na sa akin ang styro dahil nga pagkakapreno nausod ng kaunti. Tapos ang tubig na agos papunta sa unahan. Galit na galit ang konduktor. Kanino ikang styro ito? Kanino ikang bagahe ito? Ako hindi na imik. Talagang hindi ako umimik. At alam baka ako'y pababain. Ay nasa kalagitnaan ng kalsada. Hindi ko alam kung anong lugar iyon. Yung bagong-bago nga lang ang salta ng Maynila. Ay kalayo pa namin sa Maynila noong bumanat ang styro na ito ng pag-agos ng tubig. Ako'y nagtulog-tulugan habang naghahanap ang doktor kung kaninong styro. Wala namang naamin. Ay alam namang aminin nila. Hindi naman nga kanila talaga namang iyo'y akin. Ang ginawa ng konduktor ay ipinilpil sa gilid. Kanino ikang styro ito? Hanap siya ng hanap na may-ari. Ay ako'y tulog na tulog. Maya-maya marami nagsakayan. Ay nabisin ang driver. Hindi na hinanap kung sinong may-ari. Hinayaan na lamang na ang tubig ay umagos. Pagdating ngayon ng Buendia, ay di ako'y bababa na. No ako'y bumaba na, dire-diretso ako tayo. Pagdaan ko doon sa may styro, malayo na sa akin Pagdaan ko doon sa may styro, aking binuhat at ako'y bumaba na. Galit na galit ang driver at saka ang konduktor. Yan pala kay iyo, tanong kami ng tanong, hindi nasagot, hindi man lamang ako lumingon. Hinayaan ko silang magalit. Anong gagawin ko? Ay ako'y bago nga noon paano kung ako'y kanilang pababain sa gitna ng kalsada? Ay di ako'y maglalakad. Paano ako sasakay? Nakabayad na ako sa kanila. Ngayon ang problema ko ngayon, sasakay ako ng jeep simula Buendia hanggang Quiapo. Paano ko sasakay? Ay natulo nga ang styro. Wala naman akong pantaksi at saka hindi rin naman ako pasasakayin ng taxi pagkagayong nakitang may natulo-tulo ng styro sa akin at may mga daladala pa akong gulay. Kulang na lang ay padalhan ako ng inay ng buhay na manok. Ang ginawa ko ay ako'y umungkot sa kabilang gilid doon sa may Buendia. Kita ganin nyo doon yung mga tindahan doon yung mga pasalubong. Ako'y gumilid doon. Ang ginawa ko ay aking binutas ang plastic sa loob ng styro. Pinatulo ko muna ang tubig doon sa may gilid. Tapos hindi ko alam kung saan ko ipapatong ang aking bag, ang aking mga dalang gulay. Tunay ka naman aadaig pa sa akin doon ang kawaawa ang itsura. Akin munang pinatulo at aking inalis ang yelo. Pagka laki-laki naman pala ng yelong inilagay ng inay, ay talaga naman yung hindi mauubos hanggang Maynila. Inalis ko ang yelo at kakoy malapit naman ako sa boarding house, hindi naman na mabubulok ang isda. Ay di nung ako'y sumakay ng jeep ng biyaheng Quiapo, ay hindi na natulo dahil nga tinanggal ko na ang yelo. Hayain na. Pinuna ko, hindi ko maintindihan talaga kung paano ako magbibiyahe noon dahil nga ang dami kong bitbit. Madalit salitay ako'y nakarating ng Quiapo. Pagdating ng Quiapo, ako'y sumakay ng balik-balik na jeep at dahil ako'y taga-balik-balik. Pag gayon pa namang linggo, pagka dami-dami ng pasahero, siyempre naglalagalag ang mga tao, nagsisimba, lahat. Tunay na medyo nangangamoy-ngamoy ang isda. Yung hindi naman siya bulok at
sariwa naman. Pero syempre kahit papaano, amoy isda pa rin yan. Hindi ko maintindihan kung papaano talaga ako uupo sa jeep. Yung namang may kalong ka na gulayin, may kalong kang bag, may dala-dala ka pang styro. Hindi ko maintindihan tuloy. Eh, medyo